Sa mataas na bahagi ng Benguet, may tinatawag ang marami na Little Alaska. Sobrang lamig. 17 degrees. Berde ang paligid. Nakakabighani. Itong mga nakapaikot na matatayog na vegetable terraces. Pero bago ko marating ang lugar na yan, pinuntahan ko muna ang sinasabing pinakamagandang basketball court sa Pilipinas. Ang dahilan kung bakit? Dahil sa kakaibang tanawin na meron dito. Habang naglalaro ka, nakikita mo yung ganitong scenery. Manalo dito, guys. Kaya tara, samahan niyo ako sa panibagong paglalakbay gamit ang ating motorsiklo. Landslide prone area itong dinadaanan natin. As in talagang biyak yung kalsada na to. Tingnan nyo, lalim ng bangin, oh. Bundok dito na ginawa nga nilang hagdan-hagdan taniman ng mga gulay. Patungo sa isa sa mga pinakamataas at pinakamalamig na lugar sa Pilipinas, ang Madaymen, Kibungan, Benguet. Sobrang lakas ng hangin dito at talagang sobrang lamig. Nagsisimula na rin umulan dito. Good morning, guys. Isang malamig na umaga dito sa Bacon, Benguet. And time check, alas 6 ng umaga. Puntahan natin yung basketball court dito na merong magandang tanawin. Baliliko tayo dito sa kanan dahil nakapwesto yun sa school. So sabi ng mga local, pwede tayong pumunta doon basta wala pang klase. Solid talaga yung tanawin dito. Uy, maganda ang ano ngayon, malinis ang kapaligiran, walang masyadong fog, kaya mas nakikita natin yung tanawin. Okay. Tingnan nyo naman kung gaano kaganda yung pwesto ng court nila dito. Bali, ano siya, whole court. And habang naglalaro ka, nagpapapawis kasama ang mga kaibigan, ganito naman yung scenery na makikita mo. Sa lahat ng mga basketball court na nakita ko, para sa akin ito na yata yung basketball court sa buong Pilipinas na merong napakagandang tanawin. Sana isang araw mapuntahan din ito ng mga PBA players para ma-experience nila na makalaro dito at mabisita na rin nila yung lugar na to. At maipakita sa mga tao kung gaano kaganda yung lugar na to dito po sa Bacon, Benguet. Dahil talagang nakakakilabot yung itsura ng mga bundok na makikita nyo rito. Lapit pa tayo dito. Good morning! Hi! Ay, mga local dito ng mga bata. Sila nag-aaral. Yung mga bundok na nakikita natin dito o yung mga tanawin, parang nakikita rin natin sa ibang bansa. Pero andito tayo sa Pilipinas. Ganun yung vibes ng lugar na to. Kapag nag-basketball ka dito sa Bacon, Benguet, hindi mo masyado mararamdaman yung pagod o hingal. Dahil nga malamig yung panahon. Bukod pa doon, syempre, habang naglalaro ka, nakikita mo yung ganitong scenery. Manalo dito, guys. Sana mabisita nyo rin to pag pumunta kayo ng Bacon, Benguet. Itapat nyo lang ng umaga bago magklase o pag sa hapon naman pagkatapos ng klase nila dito.
Okay, napuntahan na natin yung basketball court na mayroong magandang tanawin. Bumalik tayo dito sa may barangay hall at nakikape tayo. Dito sa rehiyon ng Cordillera, pangkaraniwan, no? Yung mga locals dito, sobrang bait. Kapag meron silang mga brewed coffee, aalokin ka. So sa kagaya natin na talagang mahilig sa kape, ayos na ayos. Sarap ng kape nila dito. So dito nga pala, about naman sa pagkain, pwede kayong magpaluto sa mga locals dito, kausapin nyo lang. Simula na dumating kami dito, nagpaluto lang kami ng pagkain. Ngayon, tambay muna tayo dito habang hinihintay nating maluto yung ating pinaluto kay Kuya na manok. Tapos gagayak na tayo dahil ang susunod nating destinasyon ay sa Madaymen. Balik tayo ng Kibungan, Benguet. Road trip naman tayo. Dito nga pala guys, walang signal kaya lumalabas pa kami dito. Pumupunta sa barangay para mag-pisonet. Yan, dito tayo nag-ano kay Wang Yu A. Nandito rin tayo nagpaluto ng pagkain kay Kuya. Shout out kay Kuya. Ayun yung niluto niya pagkain. Inihaw dapat yung order natin kaso nga maaga tayo pumunta rito. Kaya pinirito lang ni Kuya tapos may kasama pang gulay. Kaya ano pangalan niyo Kuya? Wang Yu, Wang Yu. Yan pala si Kuya Wang Yu. Oo. Kanya pala. Yung pala yung pangalan ng ano niya, yung net. Morning. Good morning, good morning. Mukhang masarap yung niluto ni Kuya, oh. Fried chicken, tapos may kasamang gulay. Pechay ba to, Kuya? Pechay Baguio. Siyempre, dito sa Cordillera, pangkaraniwan, yung kanin na makakain natin dito, red rice. Yan. Yan, local nila dito na bigas yan. Okay, Kuya, salamat po. Okay, sige. Sarap nung gulay. Fresh na fresh. Sausawan nila dito suka tapos piniritong manok plus gulay. Solid combination. Okay, nasa biyahe na ulit tayo. Patungo na tayo ng Madaymen, Benguet. So mula dito sa poblasyon Bacon, Benguet, magmamotor pa tayo ng 1 hour and 39 minutes. Bali 44 kilometers. Ngayon, pababa na yung kalsada na dinadaanan natin. Kahapon, habang tayo ay papunta ng poblasyon Bacon, sobrang tarik ng pababa, tapos liku-likong kalsada yung dinaanan natin. Ngayon, magiging paahon naman na matarik yung magiging daan natin. Kaya good luck sa amin ngayon. Okay, let's go! Eto na yung simula ng ahon, no? Tingnan nyo naman kung gaano kalulupit yung mga kalsada rito. Kaya yung mga locals dito, ang gagaling nilang magmotor, eh. Hihiyaw talaga yung motor mo dito sa taas. Lalo kapag kakagaya ng motor ko na matitigas ang mga springs, talagang ano, eh, umiiyak, eh. Pero kaya naman ni Lakbay ahunin tong ganong katataas na kalsada. Wow. Woo! Grabe talaga. Nababalutan tayo ng mga dambuhalang kabundukan dito. Napakasarap magmotor sa lugar na to. Bukod sa scenery na magaganda, eh yung malamig na simoy ng hangin nga. Yun, oh, taka-epic ng tanawin, oh. Whew. Thank you Lord sa napakagandang view na aking nakikita at naibabahagi sa aking mga subscribers and followers.
Napakalupit ng mga disenyo ng kalsada rito guys. Oh, tingnan mo. Imagine bumabangking ka sa paahon. Pag ganyan siya eh. May tubig. Mabasa yung camera natin. Ayan o. Oh. Yeah. Sabi nga nung local na nakausap natin kanina, yung mga van daw dito na may mga daladalang turista, talaga daw hirap din na ahunin yung kalsada na ito, lalo kung puno sila. Oh, tingnan mo naman. Ay! Kailangan mo na ang balanse talaga dito sa bawat liko, lalo yung mga matatarik na paahon. Ito pa. Wow. Hay. Nagulat ako sa bundok. Kurbada tapos biglang reveal yung ganito kagandang view. Ay, nako naman, talaga dito sa Bacon, Benguet. Busog na busog yung mata mo sa mga kabundukan na makikita mo. Okay, andito na tayo sa Barangay Palina at sakop na po ito ng bayan ng Kibungan, Benguet. Mula dito, magmumotor pa tayo ng 1 hour and 5 minutes. Bali 30 kilometers pa yung magiging biyahe natin. Papunta naman sa Barangay Madaymen, Kibungan, Benguet. Ito pong Barangay Madaymen, isa po ito sa mga kilalang barangay sa bayan po ng Kibungan, Benguet. Kilala po ito sa pagkakaroon ng magagandang tanawin, mataas yung lokasyon, at syempre yung maganda at malamig na temperatura na meron dito. Kaya gusto ko ding mapuntahan at maibahagi po sa inyo. Sa ngayon, ito na yung dinadaanan natin sa parte ng Kibungan. Puro bulusok din to na pababa. Preno-preno ka na lang dito sa tarik ng kalsada pababa na dinadaanan natin ngayon dito. Ang tuloy ng motor natin. Para tayong binabalibag eh. Yeah, kaya nag-aalala lang tayo sa preno. Hindi rin pwedeng magbabad at baka hanginin yung brake natin. Ang ginagawa yung kalsada, nag-landslide yung kalahati. Pangkaraniwan nyo nang makikita yan dito sa rehiyon ng Cordillera, especially sa mga mountain pass na dinadaanan natin. Ito may mga nakakasulubong mong sasakyan, talagang gapang kung gapang eh. Yeah. Ang haba na ito na ano ha, pabulusok. Kaya kailangan yung preno natin dito nasa kondisyon talaga kapag pupunta tayo. Yeah. Woo. Anong katapusan yata itong bulusok na to ah. Pakahaba. Ito matarik. Yeah. Opya, mani popcorn. Para sa akin, mas gusto ko yung umaahon eh, kaysa sa mga ganitong pabulusok na sobrang tagal. Hindi kasi natin maiwasan na magbabad ng preno dito, lalo na kapag ka-scooter. Kaya kailangan paganahin natin yung engine brake nitong scooter natin. Kahit pa paano nakakatulong din eh. Yan, papagalitin lang natin yung makina. Haba nga na ito. Buti na lang yung gamit natin na brake pad ay Elig. Solid to sa mga ganitong mga kalsada o yung mga lugar na pinupuntahan natin na lagi tayong gumagamit ng preno, especially yung mga ganitong bulusok.
Na-experience ko nang mawalan ng preno nung hindi pa tayo naka-E-Lig brake pad nun. Hindi ko sponsor ang E-Lig brake pad. Sinasuggest ko lang to sa inyo, lalo na sa mga kagaya ko na naka-scooter. Sobrang kapit niya, oh. Imagine, sobrang haba na nung palusong na dinaanan natin, oh. Never tayong nawalan ng preno o hinangin man lang. Yan, ito medyo patag-patag na yata to. May mga kabahayan na dito. Saan na ba tayo? Dito sa kaliwa. Nawala yung mapa ko. Wala na signal. Bakun. Kuya, saan papuntang Malaymen? Diretso lang. Pagdating nyo sa Alsaba Highway, pakanan. Pagdating nyo sa kanan, dun sa may Morning Star, paakyat mo. Salamat po, sir. Ayun. Buti na lang, mababait yung mga locals dito. Ilang hirap dito, no? Minsan nawawalan tayo ng signal sa mountain pass. Kapag halimbawa hindi nyo na matuntun yung mapa ninyo, yun, gawin nyo lang din yung ginagawa namin. Tanong-tanong lang tayo sa mga locals. Landslide prone area itong dinadaanan natin. Kita nyo naman ang lakas ng ahagos ng ng tubig. Marami na ding bakas ng pagguho ng bundok. Kita mo, sira-sira na yung gilid ng kalsada, yung pinakaharang. Taas pa na nito. Yeah. Ito pa yung landslide dito. Taas ng pinanggalingan ng guho. Yeah. Malimit yan dito sa mga mountain pass, no, ng Cordillera. Yung mga ganitong umaagos na bukol na tubig sa kalsada, yan nyo, mamasa-masa. Kaya naglulumot. Kaya kailangan talaga makapit yung gulong natin dito. Kaya yung gamit natin na gulong, Shinko tire. Syempre, dual sport tire yung ginagamit natin para pwede sa lahat. Eto pa, oh. Mas malakas yung agos ng tubig dito. Tapos nilagyan na lang ng kanal dito sa gilid para maiiwas dito sa kalsada na dumaloy lahat. Ngayon ginagawa yung part ng kalsada rito, lalaparan. Mukhang gumuho yata. Ay, putik. Yun, okay na ulit. Maganda na ulit yung kalsada. Malinis na. Ang tataas ng mga puno ng pine tree, oh. Sinasalubong tayo, kaliwa at kanan. Dito yung matayog na bundok sa kaliwa. Sa right side naman natin, bangin. Parang kumakaway yung mga pine trees, no? Lamig. Sarap lang hapin ng hangin dito sa lugar na to. Sariwang sariwa. Ito maliit yung daan. Nag-landslide yung right side. Kaya ito na lang yung pwedeng daanan. Bigayan lang, no? Buti na lang wala tayong masyadong nakakasalubong dito. Grabe yung sira ng kalsada rito, guys, oh. Ganito na lang kalaki yung pwede nating daanan dito. Tapos nilagyan nila ng mga kahoy doon, pampatibay. As in talagang biyak yung kalsada na to. Tingnan nyo, lalim ng bangin, oh. So bali ito part ng Bakun, kasi meron tayong dinadaanan ngayon dito na parte ng Bakun. Bumalik tayo sa ruta natin papunta ng Madaymen, kasi nga bundok yung dinadaanan natin. Kaya
pataas pababa, paikot-ikot lang tayo. Ang dami na nating nakikita rito na mga vegetable terraces. Saka yung vegetable terraces dito matataas. Yun o, sagad hanggang dun sa tuktok ng bundok. Para siyang vegetable terraces sa Bugyas, Benguet. Ayan, meron ditong open. Makikita natin mula dito sa baba hanggang dun sa taas ng kabundukan ay may mga taniman ng gulay. Tapos yung baba naman, na-preserve nila yung makapal na mga pine trees. Hindi ko pa alam kung nasa Kibungan na ba tayo o Bacon pa rin eh. Uy, grabe dun sa may left side oh. Mas magaganda yung mga vegetable terraces dun. Tignan nyo guys oh. Wow. Ito yata part na to ng Bugyas eh. Kasi may kalsada ron. Yun yata yung Halsema Highway. Marami ng kabahayan tong dinadaanan natin. Anong barangay kaya ito? Ayun, Bacon, Benguet pa rin pala to. Kanina nasa Kibungan, Benguet na tayo eh, tapos biglang balik tayo ng Bacon. So Bacon, Benguet, yung mga vegetable terraces na makikita nyo rito na nagtataasan. Ito yung exact location natin, Barangay Gambang, Bacon, Benguet. Yun. So mula dito 37 minutes, 17 kilometers pa yung motorin natin. Papunta na ang Medaymen, Kibungan. Yeah. Sa pagkakaalam ko, dadaan pa tayo ng Halsema Highway eh, bago makapunta ng Medaymen. Tingnan natin kung saan tayo dadalhin ng ating mapa. Andito pa tayo sa Bacon, Benguet. Pero yung view na nakikita natin na matatayog ng mga bundok na ginawa nilang vegetable terraces, ito po ay parte ng Bugyas, Benguet. Yan. Mula rito nakikita natin yung kalsada, yung Halsema Highway, na kung saan kapag andun naman tayo sa Halsema Highway, ito naman yung tanawin natin, yung vegetable terraces dito sa Bacon, Benguet. Ang taas natin. Tignan niyo yung bangin, no? Nakapaikot yung bundok dito na ginawa nga nilang hagdan-hagdan taniman ng mga gulay. Madadaanan nyo yan, tanawin na to, kapag dito na kayo dumadaan sa Bacon, Benguet, papunta ng Medaymen, Kibungan, Benguet. Nagpalipad lang kami ng drone dito kanina, kaya napahinto kami kasi sobrang nakakaakit yung view na to. Habang tayo ay nagmumotor, hindi natin mapigilan na mapatulala sa tanawin dito sa gilid ng kalsada. Dito sa dinadaanan natin ngayon, sa parte ng Bacon na mataas, mas malamig dito kumpara doon sa may poblasyon Bacon, Benguet na pinuntahan natin kanina. Dito talagang ramdam mo yung nakakanginig na lamig eh. Lalo pag binuksan mo yung helmet mo, pumapasok yung hangin, para kang nagpapahid ng yelo. Ngayon ay alas 12 ng tanghali, pero sobrang lamig dito sa dinadaanan natin. Ang dami rin bumagsak na bato rito. Dito galing.
naagusan din ng tubig. ...140 meters liliko tayo sa kanan. Bali Baguio, La Trinidad, Bontoc Road yung dadaanan natin. So ito na nga yung Halsema. Ayun, right turn tayo dito. Okay, andito na tayo sa Halsema Highway. Parte po ito ng Bugyas, Benguet. So mula dito, magmumotor pa tayo ng 22 minutes, 9 kilometers na lang. At meron tayong lilikuan dito pagkatapos ng 1 kilometro. Pakyat na to ng Madaymen, Kibungan, Benguet. Naghahanap na rin kami dito ng pwedeng kainan sa Halsema Highway bago tayo umakyat ng Madaymen. Kasi baka wala tayong makainan doon, hindi pa kami nagla-lunch. Dito may mga kabahayan. Tingnan natin kung meron ditong pwesto na pwede nating kainan. Pero kailangan na nating lumiko dito, pakanan, pakibungan ulit. Pero hanap muna tayo ng kakainan dito. Balik na lang tayo dyan. Ito yung hinintuan natin na tindahan para kumain tayo. And napansin ko, guys, tinan nyo, may viewing deck dito. Pakita ko sa inyo. Yan, no? Meron silang nilagay dito na motor. Tapos, yan yung view ninyo dito. Vegetable terraces dito po sa Bugyas, Benguet. Magbabayad lang ng 150 pesos, unlimited na raw yun. Marami silang mga nilagay dito na spot na kung saan pwede kayo magpa-picture. Ba't ibang design. Tapos ito, mga ganito pa, oh. Mga sasakyan, motor, mga mini Toyota Cruiser ang nakalagay dyan. Ayan. Ito, meron pa silang nilagay dito na pwesto na kung saan pwede kayong kumain. May lamesa sa kaupuan dito. Pwede kayong tumambay. Ito yung literal na makapigil ningang tanawin na meron dito sa hinintuan natin. Nakakalula. Pakatas. Nakakamangha lang talaga na makita yung mga ganitong bundok na ginawa nilang hagdan-hagdan para mapagtaniman nila ng gulay. Marami kayong pwedeng mabili dito kapag ka nag-stop over kayo. Ito yung in-order namin ni Suki. Pizza overload, 180. Habang iniintay natin na maluto yung pizza, nag-order na ako ng kape. Ang sarap magkape ngayon dito sa Bugyas dahil sobrang lamig ng panahon. Solid. Pakita ko sa inyo yung temperature dito sa Bugyas, Benguet ngayon. Check natin sa weather. Ito, 19 degrees. Ganon kalamig ngayon dito. Time check, 12:58. Grabe. Sa Bulacan, pagka ganitong oras, tagaktak na yung pawis mo, no? Sa sobrang init. Okay, dumating na yung overload pizza na in-order natin. Yan. Ubusin namin suki ito. Para tayo ay hindi magutom sa biyahe. Kasi sa Madaymen, wala yatang makakainan doon. Kaya bago tayo umakyat, baka busog muna tayo. Pizza at mainit na kape. Ayos na pares to. Meron pang aso dito. Pangalan daw niya ay si Snoopy. Hi Snoopy, tama ang bait niya, oh. Pwede mo siyang hawak-hawakan. Hi! Give me 5.
Ganda ng aso. Nakakain na tayo. Ready na tayo para akitin ang Madaymen Kibungan Benguet. So kailangan nating bumalik doon sa nilagpasan natin kanina na dapat kakanan na tayo. Ngayon kakaliwa naman tayo doon. Yan. Ayan, Madaymen to Kibungan. Sa mga napanood kong video, mataas yung lugar na to at mataas din yung kalsada na ating aahunin dito. Ito, entrada pa lang, oh. Taas na kaagad. Yeah! Tignan nyo yung FX o gapang. Woo! Yan, malapit na yata tayo sa Madaymen. Oh, pakalamig. Ayun, welcome to Madaymen Kibungan. Alrighty. Okay, dito na tayo sa Madaymen. So nakapin tayo doon sa mas mataas pa na bahagi ng lugar na to. Sa may barangay hall yata ito eh. Yun, pagkatapos yung umahon doon sa pinaka-entrada, ito agad yung makikita nyo na scenery dito. Kaso nagsimula na pumatak ang ulan. Woo! Itong barangay Madaymen, may mga nagsasabi dito na ito daw ang Little Alaska dito sa Kibungan Benguet. Gawa nga po ng sobrang lamig nga daw nung lugar na to dahil sa napakataas na lokasyon. Grabe, lamig. May paaralan pala dito. Tapos makikita natin dito, ayan, umaani sila ng gulay, repolyo. May mga nakakasalubong din tayo dito ng mga truck. Naghakot sila nung gulay, oh. Ayan, dami. Repolyo sa kapechay. Ito, nagkakarga sila. Sir, ito, ahon ulit. Pataas ulit ito. Yan, let's go. Pataas tayo ng pataas. Tapos palakas yung hangin na may kasamang ulan. Kaya talagang nakakanginig ng laman yung lamig dito sa Madaymen. Totoo nga yung sinasabi ng iba na sobrang lamig dito sa lugar na to. Kanina chinek natin yung temperature dito nung nandun tayo sa Bugyas. Kung sa Bugyas 19 degrees, dito sa Madaymen 14 degrees naman yung temperature. Palakas yung ulan, ah. Ang lawak pala talaga ng taniman ng mga gulay dito. Isa itong barangay Madaymen Kibungan Benguet ang nagsusupply ng mga gulay dito sa ating bansa, bukod dun sa Bugyas Benguet. Yung mga bundok dito, wala ka nang makikita mga puno. Talagang ginawa na nilang taniman ng gulay. Ang taas na natin, oh. Ito yung mga dinaanan natin kanina, eh. Parang hindi yata nakakaramdam ng init ng panahon yung lugar na to, eh. Wow. Napakataas na natin. Grabe, oh. Kakalula. Tanawin, paraiso.
sobrang lakas ng hangin dito sa hinintuan natin na open area na nakikita natin. Itong mga nakapaikot na matatayog na vegetable terraces. Yan, Cordillera Mountain Range. Ang taas na ng lokasyon natin, pero kailangan pa natin gumawi doon. May mas mataas pa dito. Napahintulan tayo dito kasi nga mayroong magandang tanawin tayong nadaanan. Ayan, kapag nakakadaan tayo sa mga ganitong lugar, talagang hihintuan natin yan para maipakita sa inyo. Tingnan ninyo kung gaano kalakas ang hangin dito. Yung mga damot puno. Tinatangay tayo. Kapag pumunta rin kayo dito sa Madaymen, matadaanan nyo to. Hinto kayo dyan, tapos pa-picture kayo. Ang ganda ng view. Okay, mga nasa 10 minutes na lang, nandun na tayo sa mas mataas pa na bahagi nitong Barangay Madaymen, Kibungan, Benguet. Yan, buti na lang at humina na yung ulan. Maganda na ulit ang sikat ng araw dito. Naninigas na yung mga daliri natin sa sobrang lamig. Ito na yata yung pinakamataas. Rough road na to ah. Yeah. Katay nangangabayo ah. Ah, ito na pala yung ano, eskwelahan dito. Ah, hindi na sementadong kalsada yung dinadaanan natin dito ah. Ito, sementadong kalsada na ulit. Ayun. Sobrang lakas ng hangin, grabe ah. Tinatangay yung motor natin. Hinto muna tayo dito. Nandito na tayo sa mataas sa bahagi nitong Barangay Madaymen, Kibungan, Benguet. Sobrang lakas ng hangin dito. Yan oh. Tinatangay tayo at talagang sobrang lamig. Nagsisimula na rin umulan dito. Check natin sa cellphone natin kung gaano kalamig ang temperature dito. Okay, so dito sa Kibungan, Madaymen, 17 degrees. Yan, nakikita ba sa camera natin? Sabayan mo pa ng malakas na hangin, tapos ulan. Kaya talagang ramdam mo yung nanunuot na lamig. Ay, hindi rin tayo makapagpalipad ng drone dito dahil grabe yung lakas ng hangin. Tatangayin lang yung drone natin. Ang ganda pa naman sana nung scenery na nakapalibot dito sa lugar na to. Tingnan niyo yung galaw ng mga damo kung gaano kalakas yung hangin. Parada muna natin yung motor natin dito. Kasi sabi ng lokal dito, meron daw spot dyan na pwede natin akitin. Subukan natin puntahan. Mas maganda raw yung view doon. Malakas na ng palakas yung ulan ulit dito. Ayun. Dito pala natin makikita yung mga nakapalibot na tanawin ng Cordillera Mountain Range. Yung mga vegetable terraces na dinaanan natin kanina, habang paakyat tayo, kitang-kita dito sa taas. Oh. Guys, tingnan nyo naman. Talagang may pagmamalaki natin. Sobrang ganda ng bansa natin. Oh. Mayaman tayo sa kalikasan. Kita mo yung mga ulap, halos kapantay na ng bundok. Ganun kataas yung lokasyon natin. Siguro pag nagkaroon tayo ulit ng pagkakataon na makabalik dito at mabisitang muli ang Madaymen, sana maganda yung panahon para mas maipakita ko pa sa inyo itong malawak na tanawin na meron dito sa Madaymen. Sa ngayon, kailangan na natin bumaba dahil palakas na ng palakas yung ulan.